So tayo po muna ay muli na tayo ay manalangin bago tayo magsimula sa mensahe ng Panginoon. Ama naming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat muli sa inyong kabutihan sa aming lahat. At sa sandaling ito, kami ay inyong binigyan ng kalayaan at even ng pribilehiyo na umawit, Panginoon, ng mga awitin papupuri sa inyo. At even makinig ng iyong mga salita kasama, Panginoon, yung mga mahal namin sa buhay, yung mga kasamahan po namin, mahal namin sa church, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat at aming panalangin na itulot nyo na ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na magturo sa amin ng ang iyong mga salita, Panginoon, ay magbigay ng kaligtasan at even magbigay, Panginoon, ng instruction sa amin, Panginoon. Lord, aming dalangin na sa lahat ng aming mga gagawin ay maluwalhati ang iyong dakilang pangalan sa lahat po ng mga ma-accomplish nyo, Panginoon, sa sandaling ito. Maraming po salamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. Kung kayo po ay ipinanganak na mahirap, logically, ang gagawin po natin kung tayo ay pinanganak na mahirap ay tayo ay magsusumikap para naman at least ipinanganak man tayong mahirap ay hindi naman tayo mamatay na mahirap. At gusto rin natin magsumikap, of course, para naman yung maipamana natin, maipasa sa ating mga magiging anak, maging apo, ay hindi libreta ng mga utang at mga bayarin. Ayaw po natin na pagpanaw natin, yung mga maiiwan natin ay meron pa silang mga installment o hulugan na binabayaran dahil sa ataol na ginamit sa atin sa ating libing. Ayaw po natin mangyari ganon. At kaya po, tayo ay mga nagsisumikap. Ginagawa po natin ang ating mga abot na ating makakaya para tayo ay umunlad sa ating mga kabuhayan. Meron po silang kanta, di ba, na kayod, kayod, kayod. Gusto ko ng sariling bahay, kayod. Gusto ko ng kabuhayan, kayod. Di ba? So yun po yung karamihan na motto ng mga nagsusumikap at even actually perhaps tayo na mga nag-abroad ay pumunta tayo dito dahil sa hangarin natin na somehow ay mapaganda, mapaunlad yung ating mga estado ng pamumuhay. Hindi ka naman nag-abroad para iwanan mo yung pamilya mo sa Pilipinas o malayo ka sa mahal mo sa buhay dahil wala ka lang plano sa buhay. Hindi po ganun. Lahat tayo ay naghahangad na mapaunlad, mapaayos yung ating mga buhay. However po, sa ating pagnanais na tayo ay umunlad financially sa ating mga buhay, ang tendency po madalas ay dahil sa nakapokus ka, hindi naman lahat, mostly mga tao, nakapokus dun sa how to earn more and more. Ang nangyari po, pag nag-earn ka na ng marami and then yung makita mo yung bank account mo na para bang ang bilis na nadagdagan yung mga figure, iba yung mga digits, ang tendency pag wala ka pong tamang unawa dun sa provision, dun sa biyaya ng Panginoon is ang magiging yung pera po ay siya yung magiging basihan mo ng iyong joy, ng iyong stability, at even ng iyong security rather than yung giver, yung nagbibigay. Marami po mga ganyan to the point na pagka marami ng pera, as if na para pong uh, very secure yung pakiramdam nila na nagde-deviate po mula dun sa Panginoon papunta dun sa mga material thing na binigay ng Panginoon. So yung ating pong meron po actually isang parable sa Bible, sa Luke din po, sa Luke chapter 12 verse 16 hanggang 21. Meron po isang sabi doon, a rich fool. Sabi niya, sobrang dami ng kanyang ani. At sabi niya, wala na akong mapaglalagyan ng aking mga ani. At ano ang aking gagawin? Sabi niya. Sabi niya, napagtanto niya sa kanyang isipan, ipagigiba ko yung aking storehouse o yung aking imbakan ng mga ani at magpapagawa ng malaki. At pagka nailagay ko na lahat ng mga ani, sabihin ko sa aking
sarili, sabi ko sa aking soul, sabi niya, you have a lot, you have plenty, marami ka na, sagana. So, ang gawin mo lang is iinom, kakain, magsasaya. At then sabi doon, pagdating sa verse 19, sabi ng Panginoon, hangal, ngayong gabi ay kukunin ko ang iyong kaluluwa at sino ang makikinabang ng lahat ng mga naipundar mo. At sa dulo po ng parable na yun, sabi ng Panginoong Sus, sabi niya, ito yung napakalaga, sa dulo sinabi niya, so is, ganun din naman, yun sa nag-iimbak ng kayamanan para sa kanyang sarili. Subalit sa harapan ng Panginoon, siya ay salat. Ano po yung sinasabi doon ng Panginoon? May mga tao po, yes, materially, financially, ay sila ay mga sagana, mga mayayaman, marangya. But then, when it comes sa mata ng Panginoon, sila ay mga salat, sila ay mga dukha. So yung ating pong pag-aaralan sa hapong ito ay pag-aaral tungkol sa kwento ng kabutihan ng Panginoon sa isang mama na meron siyang 3M, di ba? Ito yung usually na uh, pagka yung mga tao, di ba? Gusto na mga mapapangasawa, meron mga 3M. So yung ating pag-aaralan ay meron siyang 3M po ano. Siya ay mayaman, yun ang first M. Pangalawa, siya ay may otoridad o makapangyarihan. At yung pangatlong M niya, siya ay maliit. So siya ay pandak. So siya ay si Zacchaeus ano po. Sa kabila ng kanyang mga yaman, sa kabila ng kung ano yung meron siya, someone, not something, is missing sa kanyang buhay. At yun po yung ating pag-aaralan sa hapong ito. At kung may mga Bible po kayo, ay nanyan ko kayo na buksan sa Luke chapter 19. Luke chapter 19. So ating pong text is Luke chapter 19 verse 10. But then, para sa ating context, ay babasahin ko po yung buong kwento. Sa Luke chapter 19, sisimulan ko sa verse 1 hanggang 10. Sabi po sa Tagalog, magandang balita, Biblia, ito po yung sabi. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang pinuno ng mga publikano o mga tax collector na nangangalang Zacchaeus. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya ay napakapandak, siya ay maliit. At dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpunta at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya ay tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwa tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila. Tumayo si Zacchaeus at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako may nadayang sinuman, 4 na ibayo na isosoli ko sa kanila. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi ni Abraham ang taong ito. Verse 10, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga naligaw o naliligaw. At sabi po sa English, for the Son of Man came to seek and to save the lost. So yun po yung verse 10, doon natin kinuha yung ating title ng mensahe. Ang ating title po ng message is, The Son of Man came to seek and to save the lost. The Son of Man came to seek and to save the lost. Sa Tagalog po, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naligaw o mga naliligaw na kinuha natin sa verse 10.
So meron lamang po simpleng mga points. Point number 1, the sinner's condition na titingnan natin. Yung condition ng isang makasalanan. At yung point number 2, the Savior's condescension. Pag sabi mong condescension, yung ibinaba niya yung kanyang sarili, referring dun sa incarnation. And then yung point number 3, the signs of conversion. So, sinner's condition, Savior's condescension o yung incarnation, and the signs of conversion. So, tingnan po natin yung point number 1, yung the sinner's condition. Sinner's condition, of course, sabi natin doon, sabi ng text sa verse 10, he is lost. Kaya nga naparito, sabi doon, ang Panginoon to seek and save the lost. Pero tingnan mo natin, yung ano nga ba yung condition ni Zaccheo? Diba? Para makita natin kung ano yung pagkatao ni Zaccheo. Sabi po doon sa verse 2, so sabi doon sa verse 2, si Zaccheo po ay isang chief tax collector. Pag sabi mong chief, nandun po siya sa top of the pyramid. Kung meron mong pyramid, nandun siya tatok-tok. Ibig sabihin, hindi lamang po siya simpleng tax collector na kagaya ni Matthew, di ba? Si Matthew na isa dun sa 12 disciples, na yung unang author ng sa gospel, yung sa book of Matthew, siya po ay isang tax collector. Pero yung tao na to, na si Zacchaeus, chief, hindi sabihin pinuno, siya po ay ruler, high authority. So, meron siyang mga taga-gather ng tax. Siya ay nandun sa pinnacle ng organization. So, ganun po siya kamakapangyarihan. At collecting nung time po nila, nung sa Roman occupation, pagka ikaw po ay isang tax collector, ikaw po ay kinamumuhian ng mga Hudyo. Bakit? Tawag po sa iyo ay publikano o mga trader. Bakit? Kasi po ikaw ay nangongolekta ng tax sa mga mamamayan at ito ay ibinibigay doon sa mga Roman occupiers. Usually ang ginagawa po nila that time is yung isang city o isang vicinity ay kung mayaman ka, kagaya ni Zaccheo, ibibilin mo na po yung franchise ng tax franchise do sa lugar na yon. So ngayon is bibayaran mo sa Roma at ikaw ngayon bahala na mag-extract o mangolekta ng tax. So usually sa mga pagkaganon is dadamihan nila yung pangongolekta o papatungan nila para may kita sila. At in most cases, doon sila lalo na yumayaman by exploiting o in-exploit nila yung mga mahihirap. So, si Zaccheo, sa madaling salita, hindi lamang po siya mayaman, hindi lamang po siya nandun sa tuktok ng organization, bagkus siya ay religiously, siya po ay outcast. Siya ay excommunicated dahil yung mga tax collector po ay hindi po nila ina-allowed na pumunta doon sa bahay panambahan. Pag nakita po sila doon, sila ay itatapon doon sa eastern gate ng templo. So bawal po silang pumasok doon. At socially, sila din po ay outcast. Ang mga kasama lang din po nila ay mga publikano din, yung mga tax collector din. So wala silang mga kasama at never na ever pupunta yung isang rabbi, yung isang tagapagturo sa kanila. Hindi po makikihalubilo sa kanila. Doon sa takot nila na sila ay madungisan, marumihan. Hindi lamang ceremonially, bagkus yung para sa kanila, yung mga publikano, sila ay mga despised, mga iniiwasan mga tao. At so sabi doon, so siya ay mayaman. So titignan natin status ni Zaccheo. Siya po ay merong means, meron siyang kapamaraanan para bumili yung kung ano yung gusto niyang pagkain, inumin, and perhaps he can buy some friends. Diba? May mga kaibigan na may presyo, kaya niyang bilhin. And perhaps he can buy also women's para i-satisfy yung desire ng kanyang flesh. So, yun po yung tao na si Zaccheo. Meron siyang means, meron siyang authority na titingnan mo sa ating panahon is ngayon po, pagka kagaya ni Zaccheo, ito po ay tinitangala kasi mayaman siya, di ba? At meron siyang otoridad. Tinitingala po siya kung ilalagay natin sa ating panahon. But during their time, ay baligtad po. Hindi po siya tinitingala bagkus siya ay kinamumuyan.
And yet, hindi po magbabago yung katotohanan na siya ay mayaman at siya ay may otoridad. So, nung sabi po dun sa verse 3, nalaman niya dahil ang Panginoong Sus ay pupunta sa Jericho, sabi doon, very surprisingly, sabi sa verse 3, he, Zacchaeus, seeking to see Jesus. Meron siyang pagnanais na makita ang Panginoong Sus. At sabi doon, subalit dahil siya ay pandak, dahil siya ay maliit, at maraming crowd, sabi doon, hindi niya makita ang Panginoong Sus. So mayroong isang tao na may kakayahan, may kapangyarihan, may pera. Sa ating panahon ngayon, di ba? Yung mga marami ngayong mga religious leader, mga guro, magbigay ka lang ng imbitasyon. Doesn't care kung sino ka, basta may pera ka, pupunta sa tahanan mo. Panauhin mo siya. Diba? But during that time, hindi po ganon. Sa kabila ng kayamanan niya, pera niya, he cannot buy yung presensya ng Panginoong Sus. Diba? But, so tuloy natin. So dahil sa hindi niya makita ang Panginoong dahil sa mayroong mga tinatawag nating mga obstacle o may mga hindrances. Meron siyang nais, but then may mga challenges, may mga hadlang doon sa kanyang pagnanais. So kahit na may mga hadlang, may mga obstacle o hindrances para makita niya ang Panginoong Sus, so tingnan natin, meron siyang nais at may mga obstacle. Hindi niya sinabi sa kanyang sarili, hindi ko siya makita. Ang daming mga hindrances, hindi ko na, why bother? Bakit ako mag-aabala? Sabi niya, hindi ganun sabi niya. Sa kabila ng kanyang, kung ano man yung meron siya. Makita po natin doon, yung sa kabila ng kung ano estado niya sa buhay, mayroon pong big hole o mayroon pong void sa kanyang puso, doon sa kanyang pagkatao. There is a longing. There is a longing na money cannot buy. There's a longing sa kanyang puso na kahit anuman, perhaps yung mga nabili niya, even mga babae perhaps, and yet, yung void, yung emptiness sa kanyang puso ay hindi kayang mapunuan. And so, nung nabalitaan niya na ang Panginoong Sus ay daraan sa Jericho, sa lugar niya, sabi doon, siya ay umakyat. Sabi sa verse 4, so he ran ahead and climbed into a sycamore tree. Yung pong word na so, ito po ay napakahalagang maunawaan po ito. Pag sa mong so, ito po ay conjunction sa English o sinasabi na for this reason of in order that. Meron kang gustong ma-achieve and so, ito yung ginawa niya. So hindi siya naupo na lamang at nagmaktol, hindi po. Meron siyang ginawa. Sabi ko nga kanina, meron siyang nais na magawa. Meron siyang gustong makita ang Panginoon Sus. Pero maraming mga balakid. Yung mga balakid na yon, hindi po yun para sa kanya sufficiente na dahilan para hindi siya mag-pursue, mag-persevere, at gumawa ng paraan para yung kanyang nais ay magkaroon ng katuparan. So ano pong ginawa niya? So, ginawa niya yung kung ano magagawa niya. Sabi doon, he ran. Tala po natin, kung naalala niyo po yung parable of the prodigal son, yung kwento na yun, kinkwento po ng Panginoon sa mga religious leader. At yung mga religious leader, of course, gustong-gusto nila doon na sila yung bida. But then, sabi doon, nung bumalik yung prodigal son, anong ginawa ng tatay? Usually, yung tatay, hindi po siya tatayo para tumakbo papunta sa kanyang anak. Hihintayin niya yung kanyang anak at pagdating ng kanyang anak, sesermonan niya, tapos na naubos mo na yung mga pera mo, walandas mo na at ngayon bumalik ka pa. Kaya na in-expect ng mga pariseo, mga eskriba, na sasabihin ng Panginoong Sus doon sa kwento. But then, iba po yung sinabi ng Panginoong Sus. Malayo pa yung prodigal son, tumayo yung ama at tumakbo. Hindi po yun ginagawa ng mga pariseo na tatakbo. Pero makita natin, si Zacchaeus, tumakbo siya. Hindi lamang tumakbo, umakyat sa puno. Kung ano man yung natitirang dignidad niya, tanda natin, siya ay kinamumuyan. And yet, tanda natin, mayaman nito. Meron siyang kakayahan. Kung ano bang dignidad na natitira sa kanyang pagkatao, para bang isinantabi niya lahat yon at umakyat siya sa isang puno. Sabi doon, yung puno na yon, pandak din na puno. Pero, makaya niyang akyatin at
magkaroon siya ng view para makita niya ang Panginoong Hesus. So makita po natin doon, tumakbo si Zacchaeus sa kabila ng maraming mga balakid. Pag po natin tuloy, kung ano nangyari after no, nasa taas si Zacchaeus, nasa puno, tingnan po muna natin yung pwede nating makita mga application sa yugto na ito. I think napakadami pong mga application na pwedeng makita natin sa yugto po na ito. Na it seems na sinasabi po ng pasahe na to, in coming to Jesus, in wanting to see Jesus, may mga balakid po, may mga obstacle na darating along the way. Na pwede sabihin natin na, bakit pa ako tutuloy dyan? Ang daming mga consequences, ang daming mga demand, ang daming mga nakaharang. Diba? Ang tendency po natin, kung tayo, sasabi natin, ini-invite tayo na, oy, dumalo kayo ng mga gawain. Why are not receiving Jesus Christ? O bakit ayaw mo? Ba't ayaw mo lumapit sa Panginoon? And perhaps, ang dami nating mga dahilan. Bakit tayo ayaw natin lumapit sa Panginoon? Kung ano-ano man po yung mga yon, perhaps ako, kayo, magkakaiba po tayo ng mga dahilan na sinasabi, bakit ayaw nating lumapit sa Panginoong Hesus? Perhaps, minsan embarrassment, kagaya ni Zacchaeus, di ba? So Zacchaeus, hindi lamang po yung kanyang stature na siya ay maliit, hindi niya kayang makita, maraming mga nakaharang na mga tao. But then, perhaps yung embarrassment na aakit ako sa puno para ko lang makita si Jesus. Minsan po, even actually, merong isang kwento bago itong sa Luke chapter 19, yung si Bartimaeus. Si Bartimaeus, isang bulag, di ba? Even yung mga alagad, nung sumisigaw si Bartimaeus na, Son of David, have mercy on me. Sabi ng mga alagad, tumahimik ka, ang ingay mo. Tapos, hindi siya nagpatigil. Sumigaw pa rin siya, Son of David, have mercy on me. Sinabihan siya uli ng mga tao, even ng mga alagad. Parang, you're so annoying. Ang gulo mo, ang ingay mo, tumahimik ka nga. Pero, nag-insist siya. Bakit? Alam niya, na wala siya, na bankrupt siya. At alam niya, there is only one. Na dun sa anumang hole, dun sa kanyang puso, o yung solution dun sa kanyang problema, hindi lamang yung eyes niya yung may problema. Bagkus yung missing part, missing piece na kanyang buhay. Dumating. At nandun na siya. Hindi niya papalampasin yung pagkakataon na magkaroon siya ng ugnayan sa Panginoon. Kaya si Jesus, noong pagtawag ni Bartimaeus, sabi niya, huminto siya. Sabi niya, papuntahin niyo siya sa akin. Yung mga alagad, sabi, tumahimik ka. Pero ang Panginoong Jesus, yung lalapit po sa kanya, never po niyang itataboy. Uli po, sino mang lalapit sa Panginoong Jesus, hindi po niya ipagtatabo yan. Bagkus tatanggapin po niya. Ano po nangyari? So tinanggap po siya ng Panginoong Jesus, si Bartimaeus. And tuloy, so sa atin po, sabi ko nga po kanina, it's a good start perhaps o moment na tingnan po natin, ano po ba yung mga bagay na nakaharang between us and Jesus Christ? O perhaps sinasabi nyo, hindi, wala na nakaharang, kaya nga Kristiyano na ako, born again ako. Yes, perhaps. Pero doesn't mean ba na nung tinanggap mo ba ang Panginoong Sus o tinanggap ka ng Panginoong Sus, nagkaroon kayo ng ugnayan, na that's it na po ba yun? Is that the end? O along the way, meron pong mga humaharang pa rin na ito yung nais ng Panginoon sa'yo. And yet, nilalagay mo yung tabing para hindi ka makita ng Panginoon Sus. As if na hindi ka makita. O para magawa mo yung mga nais mo na gawin na ayaw ng Panginoon. O ano ba yung mga bagay na nais mong gawin ng Panginoon and yet ayaw mong gawin dahil sa mga takot o dahil sa mga maraming kadahilanan na ating mga sinasabi, Lord, pwede ba? Lord, pwede bang? Kung ano man yung mga pwede. Lord, pwede bang bukas na lang po ito? Lord, pwede bang ibang tao na lang? Diba? Parang pong mga ganun. Sabi ng Panginoon, napuntahan mo to, kausapin mo to. Lord, pwede bang sila yung mauna? Diba? And perhaps meron ka nakatampuhan. Sabi ng Panginoon, lapitan mo yun. Lord, pwede bang siya yung mauna sa akin? Diba? So,
I think from there po, marami tayong mga pwedeng makita na saan bang aspeto ng ating mga buhay where mas nangunguna po yung mga marami nating mga dahilan kaysa yung obedience natin sa Panginoon. And tuloy po natin yung ating teksto. So sabi doon, so abang Zacchaeus, nandun siya sa taas ng puno, ng sycamore, sabi doon, and when Jesus came to the place, he looked up and said to him, wow, it's called a divine appointment. Ito po ay divine appointment na tinatawag. Hindi po naparoon ng Panginoon Jesus just by incident or just by accident. No, hindi po. Even, makita po natin, nung tawagan siya ng Panginoon, hindi niya sinabi, "Oy, mamang nasa taas ng puno, bumaba ka nga." Hindi po. Ito po ang tinatawag na divine appointment. Sabi po sa John chapter 14, sabi ng Panginoon Jesus, I am the good shepherd. I know my own. Ako ang mabuting pastol. Alam ko yung mga sa akin. At alam ko by name. Ano sabi ng Panginoong Jesus doon? Alam ko who belongs to me. At alam ko sila by name, by pangalan. Kaya anong tinawag siya ng Panginoong Jesus? Zacchaeus. Perhaps he got the shock nung kanyang buong buhay. Gusto lang niya magkaroon ng glimpse. Makita lang ang Panginoong Jesus kahit na dun sa malayo. Perhaps maraming mga dahon na nakaharang. Doesn't matter, hindi siya makita ng Panginoon. Ang tanging nais lang niya, makita niya ang Panginoong Jesus. Pero, very surprisingly para sa kanya, but it's not surprise at all sa Panginoong Jesus, nung tawagan siya ng Panginoong Jesus. By name, Zacchaeus. Ganon din po, mga kapatid, nung tayo ay tinawag ng Panginoon Jesus, He called us by name. Ano man po yung kung paano tayo kinatagpo ng Panginoon Jesus. It is good perhaps to refresh. Kung ano man ginagawa natin, perhaps nung time na tayo ay nagtatago sa Panginoong Jesus. Perhaps sa mga time na even hindi natin alam actually na yung ginamit ng Panginoon na tao o na circumstance o na pagkakataon, never natin na-imagine na yun yung time nakakatagpuin tayo ng Panginoong Jesus. O perhaps naman, walang dramatic na senaryo sa inyong buhay kung kailan kayo naging Christian. Hindi nyo alam perhaps. Why? Because maybe you have been raised in Christian family. Pero, there's a time for sure na alam nyo, you recognize sa inyong puso na you needed o kailangan nyo ang tagapagligtas. Why? Because you have a sin na hindi nyo kayang solusyonan sa sarili nyo lang. Yung isang tunay na Kristiyano po, kahit lumaki ka sa isang Christian home, Christian family, sabi nga po natin lagi, hindi po automatic na dahil sa ipinanganak ka sa isang pamilyang Kristiyano, automatic kang Kristiyano. Hindi po. Perhaps there will be a time sa buhay natin na as we study yung salita ng Panginoon, magiging acutely aware tayo that yes, indeed, tayo ay fall short doon sa righteous requirement ng Diyos, and yet kahit na alam natin ipinanganak tayo sa Christian home, kinakailangan natin manampalataya, magsisi sa ating mga kasalanan, at ilagak yung ating faith, pananampalataya doon sa tanging tagapagligtas na ang ating Panginoong Jesus. At doon po, we were born again. Hindi po automatic na nandun ka sa Kristiyanong pamilya, ipinanganak ka na Kristiyano po. Ano po yung pinopoint ko lang po dito? Whether you came from a Christian family na may background na Christian home, o kung ano man yung dark moment ng buhay mo, kung ano man yung pinanggalingan natin, iba-iba po tayo. But then it is always good to look back na nung tayo ay niligtas ng Diyos, He called us by our name. Ano po yung pinopoint ko doon? Nandun yung very special divine appointment sa ating ng Panginoong Hesus. Out of the many, isa po tayo sa tinawag ng Panginoong Hesus. Hindi po ba very wonderful yon? Sa dami-dami ng tao na pwedeng yung kanilang mga estado in terms of morality is
Higit na mas mabuti sila, mas mabait. Pero, what in the world na reason bakit tayo ang pinili ng Panginoong Jesus na iligtas? Ang dami po nating tao, di ba? Pero bakit tayo? And that leaves, o yun po ay maglilid dun sa pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos because there is no other reason except yung grasya ng Diyos na inilaan niya para sa atin. Hindi kung ano pa mang mabuti na nakita niya sa atin. It is completely dahil po sa kanyang kagandahang loob na tayo ay naging object ng kanyang biyaya, ng kanyang grace. So as Zacchaeus po, he was called by his name. Kasi sabi po sa verse 27 ng John chapter 10, my sheep hear my voice and I know them, sabi ng Pangsus, and they follow me. Sabi po doon, pag isa ka sa tupa ng Panginoong Sus, there will be a time. Kung dati hindi mo alam, tinawag ka ng Panginoong Sus, and then tayo po ay tumugon. Tanda po natin, hindi tayo tumugon. Tanda po natin, huwag tayo ma-misled doon sa kwento, no? Na as if si Zacchaeus ay siya yung giring-giri na, darating ang si Jesus Christ. Gustong-gusto ko siya makita. Huwag po tayo ma-misled na it is Zacchaeus na naghanap sa Panginoong Sus, na as if trabaho ni Zacchaeus, na as if yung pagnanais niya na makita ang Panginoon, ito yung nag-lead sa kanyang kaligtasan. Muli po, gusto kong maging maliwanag na hindi po na dahil nakita ng Panginoon sa Zacchaeus nasa taas ng puno, interesado yung tao na to. Hinahanap ako ng tao na to. So, mailigtas ko nga itong tao na to. Hindi po ganon. Bakit po? Sabi po sa John chapter 6 verse 44 ng Panginoong Jesus, sabi niya, wala pong makakalapit sa akin, sabi niya, maliban na ang Diyos Ama ay ilapit sa akin. Sabi doon sa English, no one can come. No one. Pag sabi no one, there is no exception. Wala po kahit sino man can come to me, sabi ng Panginoon, except unless the Father who sent me draws him. So pinapakita po doon ng Panginoong Jesus, it is the Father who worked in the heart, in the life of Zacchaeus, working all yung mga circumstansya, working on the life of Zacchaeus and drawing si Zacchaeus doon sa Savior. Para po bang ganito? All things work together for good to those who love God, those who are called according to the purpose ng Panginoon. Ano pong pinapoint natin doon? Jesus Christ came to the place. Why? Because God the Father has prepared the heart of Zacchaeus. It is the divine appointment for the Savior and the sinner who has been transformed by God the Father for them to meet. So that finally, magkakaroon ng tinatawag po na, ito po yung tinatawag na conversion. O magkakaroon ng yung sinner at saka yung Savior ay magkaroon sila ng intimate relationship. So it is the Father who worked dun sa puso ni Zacchaeus at ito naman yung Savior na kakatagpuin yung mga binigay ng Diyos Ama sa Kanya. God the Father draws him and the Son will come to meet him as He called him, sabi doon, by name. So makita po natin doon, it is not Zacchaeus trying to seek Jesus Christ. Yung pagsisik po ni Zacchaeus, it is because of the outworking of the Holy Spirit sa kanyang puso as God the Father condition and prepare yung kanyang kalooban po. And nasabi doon, so makita natin si Zacchaeus, hindi lamang perhaps na na-shock, alam yung pangalan ko. Yung mas very shocking po, sabi doon, Zacchaeus, hari, madali ka, at bumaba ka. Ano ba surprising doon, di ba? Basahin natin kasunod, sabi niya, dahil ngayong gabi, ako ay tutuloy sa tahanan mo. Tatapo po natin, si Zacchaeus, he is religiously outcast, socially outcast,
Never po na yung isang guro ay tutuloy sa kanyang tahanan. Never na makikipag-usap sa kanya. Never to call him by name. At itong pinakakilala, pinakadakila, during that time na pinakasikat, na dinudumog ng maraming tao. Why? He healed yung mga demon possessed, bumubuhay ng patay, nagpapagaling ng may makasakit. Pupunta sa tahanan niya. Ba? So ano po yung nangyari? So sabi sa verse 6, so siya ay bumaba at sabi doon, and receive him joyfully. Receive him joyfully. Hindi po niya sinabi na, hindi, ano lang ako, spectator lang, gusto lang kitang makita. To see you just from afar. Pero, to receive you in my home? No. Diba? Marami po mga ganyan. Gusto, diba? Attend ako ng, okay, invite mo. Okay, saan lang ako, sa likod lang, ha? Sa likod lang, mag-observe lang muna ako, ha? Pero, wag mo kong pipilitin, ha? Para po mga ganyan, di ba, ng mga tao. They want us spectator. Para bang sa ating panahon ngayon, usong-uso po yung mga spectator mentality. Na parang from afar ka lang, you're not involved. Basta ikaw nanonood ka lang. Wala lang ginagawa lang. Nag-enjoy ka lang kung ano mang ginagawa nila, but you're not in the action itself. So makita po natin, so yung point number po natin. So yung point number 1, sabi natin kanina, the sinner's condition. So yun po yung condition ni Zacchaeus, outcast. But the Holy Spirit as God the Father works sa kanyang buhay, ay nagkaroon ng pagnanais that aroused yung pagnanais to see yung tagapagligtas. And then, the Savior naman, so tingnan natin yung point number 2, the Savior's condescension. Sabi nga po, pag sabi condescension, ito yung pagbababa ng Panginoong Sus. He condescend, bumaba siya. He is seated dun sa kalangitan, sa kanyang trono, ginawa niya yung universe, and then bababa siya sa lupa for what? Diba? So tingnan po natin, yung pong word na, sabi doon sa verse 10, jump po ako sa verse 10. Sabi po doon sa verse 10, for the Son of Man came to save and to seek and to save the lost. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Ano po ibig sabihin nun? Una po, tingnan natin yung word na Son of Man. Di ba? Son of Man. So, the Son of Man. Bakit hindi Son of God? Elsewhere po, sa Mark, sa John, di ba? Even sa Matthew, even some sa Luke, tinatawag siyang Son of God. Di ba? Bakit dito, Son of Man? Bakit hindi Son of God? Kaya yung mga minsan, Iglesia ni Cristo, sabi nila, tingnan mo, bakit mo dinadjust si Christ? Siya mismo, sabi niya, the Son of Man, hindi Son of God. Di ba? Bakit mo ginagawang Son of God? Di ba? So, tingnan po natin, ano po yung ibig sabihin ng Son of Man at ano yung significance niya? Titingnan po natin yung sa Matthew, na kung saan, sabi ko nga po, mayroong 4 na gospel account o gospel presentation. Yung sa Matthew, Mark, Luke, John, di ba? Ito po yung tinatawag na 4 na account ng gospel presentation. Si Matthew po, pinipresent si Jesus Christ as King and Messiah. Hari at tagapagligtas, Messiah. Si Mark naman, suffering servant. Samantalang si Luke, pinapakita po niya si Jesus Christ as the Son of Man. The Son of Man and suffering servant. So ano yung Son of Man? So tingnan po natin, pag sabi mong Son of Man, sabi ko nga kanina, we're talking about point number 2, condescension. Pag sabi mong Son of Man, it's simply, ito po ay usually gumagamit nito ang Panginoong Sus mismo dun sa title na Son of Man. At usually, actually, ginamit niya ito ng around 83 times sa sarili niya mismo when he addressed yung kanyang sarili. No? Pag sabi po natin Son of Man, it emphasize yung kanyang humiliation, yung kanyang pagiging Diyos na bumaba siya sa lupa. Talking about incarnation niya, yung pagkakatawang tao niya, na nagkatawang tao siya, talking about His humanity at saka yung kanyang crucifixion. Son of Man, ibig sabihin na
from divine na nandun sa kalangitan, seated doon sa kanyang trono, as member ng Triune God, di ba? So siya ay bumaba, nagkatawang tao. Ano yung condescending doon? Ano yung humiliating doon? He took the form of man, di ba? Tandaan natin, yung man, saan po ba galing yung man? Yung man, galing siya sa alabok, galing siya sa dirt. Sa English po is dirt. Hindi po dust, bagkus dirt. So, imagine yung Diyos na gumawa ng tao from dirt, He took the form of dirt. So, ito po yung condescending na yung Diyos na gumawa ng universe, ng mga Milky Ways, ng kalawakan, galaxies. He took the form of man na made of dirt. It is very condescending. Bumaba siya doon sa form ng tao. So tingnan po natin yung mga ilang pasahe doon sa for the gospel account kung ano yung sinasabi patungkol sa Son of Man para po mas makunawa natin. Sabi po sa Matthew chapter 8 verse 19 hanggang 20, and the scribe came up and said to him, "Teacher, I will follow you wherever you go." So sabi ng isang skriba, "Guro, susunod ako kung saan ka man pupunta." Wow, very loyal, di ba? And then sabi ng Panginoong Sus, okay, sabi niya, yung fox, sabi niya, and host, meron sila, at saka yung mga bird, meron silang mga tirahan. But the Son of Man has nowhere to lay his head. Ano sinasabi doon ng Panginoong Sus? Yung mga ibon at yung mga fox, sabi niya, meron silang mga nest, meron silang tirahan. Pero yung Son of Man, wala siyang tahanan. Wala siyang mapaglatagan ng kanyang ulo o mapagpahingahan. Talking about doon sa kanyang condescending status. Hindi nang pinanganak siya sa palasyo, papanganak ako doon sa palasyo. Hindi po. Pinanganak siya sa isang manger, di ba? Sa sabsaban. At wala siyang, sabi doon, kung saan-saan siya tumitira habang nagmi-mission siya. Wala siyang jet nung time na yon. Wala siyang mga magpapasensya ng mga delegates. Ihanda niyo, pupunta ako dun sa ganitong lugar. Ihanda niyo yung mansion. Walang ganon. Di ba? Yung mga leader ngayon, di ba? Bari pupunta yung isang presidente sa isang lugar, meron munang delegates na mag-check ng kanyang security, mag-aayos ng kanyang hotel, ng kanyang mansion. Di ba? Pero ang Panginoon Sus, Diyos na gumawa ng langit at lupa, binaba niya kanyang sarili at saan siya pupunta, saan siya natutulog? Sa bundok, sa mga puno, di ba? It's very condescending. Di ba? And sabi sa Mark naman, eto naman, sabi ko kanina, pag sinabi natin Son of Man, talk about doon sa kanyang condescending. And yet, marami pong mga pasahe na hindi lamang po about doon sa kanyang humanity, bagkus talking about yung representation. Representing God the Father. Na kung saan, kung ano ay meron ang Diyos, He also represents sa lupa. Tandaan natin, sabi nga, He himself is the second person of the Triune God. Sabi po sa Mark chapter 2, verse 5, at saka verse 9 hanggang 10, sabi doon, and when Jesus saw their faith, He said to the paralytic, sabi niya, "Son, your sins are forgiven." And sabi ng mga tao, anong klaseng tao to? Blasphemy. Lapastangan. Sino yung pwedeng magpatawad sa kasalanan ng tao? Kundi ang Diyos lang. Sabi nila. But then, ito yung sabi ng Panginoong Sus, alin ba yung madali? Sabihin sa tao na pinatawad ka sa iyong mga kasalanan o pick up your bed and walk. And then sabi niya, verse 10, but that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sin. Hindi naman po doon sinasabi na si Jesus Christ himself, being the second person of the Triune God, meron siyang kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan because siya ay Diyos. But then, yung point po doon is, He represent kung ano man yung nais ng Diyos Ama. He is representing God the Father's will dito sa lupa. Nakita po natin doon, condescending from heaven, na even na siya mismo, siya mag-utos mismo, but then, He came down representing yung Father's will in the form doon sa kanyang katauhan.
Tandaan po natin, hindi lamang pag sinabing Son of Man, yung kanyang humiliation, but then yung representing kung ano yung Father's will sa kung ano yung nais ng Diyos sa langit, i-represent, he mediated yung authority ng Diyos habang po nandito siya sa lupa, taking the form of man. And then meron pa, sa John naman, so nakita natin sa Matthew, sa Mark, tingnan po natin yung sa John. Tapos sa John chapter 1, verse 49 hanggang 50, ito po yung tagpo na kung saan tinawag niya yung kanyang mga alagad. One by one, he called them by name, di ba? Tinawag niya Simon Peter, tinawag niya si John. And then, so meron pong si Philip naman, si ano naman, yung calling kay Philip. So si Philip, nakita niya si Nathaniel and then sabi niya, calling up Nathaniel, sabi ni Philip, nasumpungan namin si Jesus Christ from Nazareth, the son of Joseph, sabi niya. And then, sabi ni Nathaniel, ano ba yung mabuting manggagaling doon sa Nazareth? Philip said to him, tara tingnan mo, sabi niya. And verse 47, Jesus saw Nathanael toward him coming, papalapit pa lamang. Sabi ng Pangsus, behold, an Israelite indeed in whom there is no deceit. And then Nathanael said to him, how do you know me? Natin, how do you know me? Tanong ni Nathanael. Natin, di ba? Sabi ko kanina, Jesus is the good shepherd. He knows his own. Sabi doon, paano mo ko nakilala? Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Before Philip called you, sabi niya, before Philip called you, when you were under the tree, I saw you. Ano sabi ni Nathanael? Ito po sagot ni Nathanael. Rabbi o Guro, you are the Son of God. Sinabi niya, Son of God, di ba? You are the Son of God and you are the King of Israel. And then fast forward po, sabi dun sa verse 50, Jesus answered him, sinabi mo ba yan na ako'y Son of God, na ako'y King of Israel? Dahil sa sinabi ko kung nasaan ka kanina bago ka pinuntahan ni Philip. Verse 51, sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo, katotohanan, sinasabi ko sa iyo na makikita mo ang langit na bumubuka at yung mga anghel ng Diyos na paroot parito mula sa langit, paakyat panawag sila dun sa Son of Man, attending the Son of Man. Ano sinasabi niya doon? Si Nathanael, ginamit niya yung Son of God. And then, ang Panginoong Jesus naman, sinabi niya, sinabi mo yan dahil sa nakita kita na nandun ka sa puno habang tinatawag ni Philip, pero sinasabi ko sa iyo, the Son of Man, referring sa kanya sarili, sabi niya, higit pa dyan yung makikita mo. Bakit? Makikita mo yung mga anghel na pinaglilingkuran yung Son of Man at yung mga anghel, akyat panaog mula sa langit at lupa, serving the Son of Man. Ano po yung pinopoint doon? Ano po yung point ko doon is, sabi ko kanina, Son of Man is condescending. Yet, sabi ko kanina, it's more than condescending dahil patong sa incarnation, but then representing the Father's will and also not so condescending actually because lahat ng mga sinasabi niyon, even from the word ng Panginoong Jesus, he acknowledged, no sinabi ni Nathanael, that you are the Son of God, speaking doon sa kanyang authority, speaking doon sa kanyang kingship. Ano po yung point natin doon? So, the Son of God taking the form of man and nag-take siya doon sa, nag-condescend siya and be in a form of man, condescending in order to save a sinner like us. Why? Bakit po? Kasi yung Diyos po, kung hindi niya binabay kanya sarili, hindi po niya kayang mamatay because God cannot die. Nag-get po? Yung Diyos, kung hindi po niya ibababay kanya sarili and will take a form of man, wala pong magiging substitute para po mamatay sa kasalanan nating mga makasalanan. Because ang Diyos po, hindi siya pwedeng mamatay. But Jesus Christ taking the form of man, yung man po na yon, pwede po siyang mamatay. But God cannot die. So makita natin yun, akala ko ba Jesus Christ ay Diyos? Bakit pwede siya mamatay? Diba? Kung ang Diyos hindi pwede mamatay at kung si Jesus Christ ay Diyos, paano siya mamamatay?
Ito po yung tinatawag natin na Jesus Christ, yung kanyang pag-take ng human form, siya po ay 100% God and at the same time 100% human. Paano po posible yun? Hindi po natin mag-grasp yun. Pero yung sinasabi ng Bible, that Jesus, when He condescend, incarnate, natin, Pasko po ang ating pinagsa-celebrate. Christmas is all about Jesus Christ condescending, incarnating, nag-take ng form ng man para po mamatay para sa kasalanan nating mga makasalanan. Para sino mang manampalataya sa Kanya, magsisi sa Kanyang mga kasalanan, inako niya po yung kamatayan na para sa atin. Because God cannot die, but Jesus taking the form of man might die on the cross on our behalf. Nawa po ay maliwanag yung bahagi na yon. So yung kanyang pagkakatawang tao is para mamatay dun sa krus ng Kalbaryo. That is very condescending ulit. Very humiliating po. Bakit? Nakapako sa krus, yung mga ipinapako po ng mga Roman occupiers that time ay mga worst of criminal. Nung ang Panginoong Sus po, pinako siya sa krus bilang isang tao, uli po, that was so humiliating. Bakit? Nakapako siya doon kagaya ng kamatayan ng isang kriminal sa bagamat wala po siyang kasalanan. Subalit, kailangan po niyang gawin yon para ikaw at ako na nagsisi sa kasalanan na nampalataya sa Kanya ay pinagbayaran niya yung kanyang kasalanan para ako, ikaw, hindi na po tayo maparusahan dahil inako po niya yung kaparusahan para sa atin. So ginawa po niya yun. Binaban niya kanyang sarili. Bakit? Para po sa atin. Para sa atin. At yun po yung diwa ng Kapaskuhan. Why we are celebrating Christmas? Christmas hindi lamang po about giving. Yes, it's about giving. But not just giving gift na mga kung anumang mga regalo. It's giving of the Father's Son, Jesus Christ, incarnating doon sa human flesh, condescending para po tayo na mga nagsisi na nampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay. Kagaya po ni Zacchaeus. Zacchaeus po ay kinatagpo ng Panginoong Sus. Bakit po? Because he was hopeless. Ang dami niyang pera. Pero hindi po enough. Wala pong ano man pwede niyang bilhin. Kahit ano man po na meron yung pera niya, cannot fill up yung void sa kanyang puso. Bakit po? It's only Christ can fill yung void sa ating mga puso. Why? Siya lamang po yung pinadala ng Diyos na katugunan sa ating mga suliranin po. And then finally po, sabi ko po kanina, yung incarnation, di ba? Ito po yung sinasabi natin dun sa Isaiah actually, di ba? Sa Isaiah chapter 9 verse 6, sabi doon, for to us a child is born, a son is given, sabi doon. A son is given, binigay sa atin. That is Jesus Christ, taking the form of man. And sabi doon, His name will be Mighty God. He's Mighty God. He will bring peace because He Himself is the Prince of Peace. So makita po natin, so yung point po natin, point number 2, the Savior's condescension. Why? Binaban niya kanyang sarili. Why? Because of the sinner's condition. Sinner's condition, point number 1, he cannot help himself. He need help. And no one can help but God. But God, since He cannot die, Jesus Christ has to come in the form of man, in the form of flesh, para mamatay on our behalf. Uli po, because God cannot die. But Jesus taking the form of man so that He might die. And point number 3 po natin, yung the signs of true conversion. So point number 1, the sinner's condition. Point number 2, the Savior's condescension. And finally, the signs of conversion. So tingnan po natin, para po sa atin, nagsabi na, Kristiyano ako. Praise God. Thanks God. I don't object. Diba? Pero it is good na tingnan natin, ano ba yung mga marka ng isang true conversion na makikita natin sa pasahe po na to. So si Zacchaeus,
So pinatuloy niya ang Panginoong Jesus. Makita natin doon, sabi niya, so he hurried and came down and received Jesus Christ joyfully. Sabi doon, buong kagalakan at tinanggap niya ang Panginoong Jesus. Diba? There is joy. In your presence, there is fullness of joy. Hindi po nagmamakaawa ang Panginoon Jesus na tanggapin mo ko, di ba? Isa maraming ganun ngayon, di ba? Na yung mga karamihan po sa mga altar call ngayon, sa mga churches na pinupuntahan ng maraming mga tao is na as if si Jesus Christ nasa sulok at yung pastor nasa harapan, mga kapatid, tanggapin niyo na po ang Panginoong Jesus, di ba? Na para bang si Jesus Christ nagmamakaawa, oh please tanggapin niyo ako, di ba? Hindi po ganoon. Para po tayong mga beggar. And God is God. Jesus Christ is Savior. Tayo po ang nagmamakaawa. Kagaya ni Zacchaeus, ginawa po niya kung ano yung dapat niyang gawin doon sa kanyang means as his heart was conditioned ng banal na spirito. So tingnan po natin, after niyang tinanggap ang Panginoon Jesus joyfully, so nagmamarmor yung maraming tao, mga chismisan, tingnan nyo, tagapagturo, si Jesus Christ, Rabbi, pumunta sa tahanan ng isang makasalanan. Sabi ng mga tao. But then, sabi po sa verse 8, and Zacchaeus, si Zacchaeus sa po ay tumayo at sabi niya, Lord, yung pong word na Lord, there is endearment. Lord, sabi niya. Kanina, di lamang Jesus, gusto niya makita si Jesus Christ. Ngayon is, sabi niya, Lord. Ibig sabihin, He is Master. He is Savior. He come under His authority. So Zacchaeus, bowing down, recognizing the Lordship of Jesus Christ, sabi niya, Lord, behold, half of my goods I give to the poor. Sabi niya, kalahati ng aking mga... Natin, Zacchaeus, he was very rich, sabi doon. Very rich. And yet, sabi niya, kalahati ng aking ari-arian. Hindi lamang kalahati ng aking pera. Kalahati ng aking ari-arian. Ibibigay ko sa mga mahirap. And that is not enough. Kung ano mang kalahati na natira, sabi niya, if doon sa kalahati na natira, after giving half to the poor, sabi niya, yung mga nadaya ko, I will restore 400%. 4 times. Usually po, magre-restore sila, sabi doon, is 20%. May dinaya ka, return mo ng 20%. O yung iba naman is, pag titingnan nyo yung sa Leviticus, may mga law doon si Moses, o ibalik mo twofold, o doble. Pero, yung si Zacchaeus, sabi doon, I will restore to the fullest 4 times or 400%. Imagine nyo, binigay mo na yung kalahati at yung kalahating natitira, sigurado o pila-pila yung mga tao para ibalik niya ng 400%. Yung anumang mga dinaya niya sa mga tao. I don't know kung may matitira pa sa kanya. Pero, alam niyo yung isang very simple na makita nating marka dito ng true conversion. Dati, perhaps, yung kanyang trust, yung kanyang confidence na siya ay secured. Kasi mayroon siyang yaman. Marami siyang mga pera. Marami siyang possession. But this time, he is willing to give up all these riches, all this material. Why? Because he have Christ. He have the Savior. And for him, that is sufficient enough para sa kanya. Because finally, yung kanyang confidence, yung kanyang assurance, yung kanyang joy giver, yung kanyang tagapagligtas ay nandun na sa kanya. At marami po mga tao, ganito, sabi natin, Kristiyano tayo, diba? And perhaps you can measure yung sarili niyong Christian life. Sa ganito po. Marami po mga Kristiyano, sabi nila, meron silang kanta, diba? At kanta nila ganito, Lord, I give you my life, I give you my soul, diba? Pero may karugtog yun. Sabi niya, Lord, but don't touch. Lord, bibigay ko yung time ko. Lord, bibigay ko yung soul ko. Lord, bibigay ko yung buhay ko. But don't touch my pocket. Diba? Pero si Zacchaeus, nung naging Kristiyano po siya, na-convert siya, na-convert yung kanyang isip, na-convert yung kanyang conscience,
na-convert, dumaloy, even sa kanyang pocket, buong pagkatao po niya. He suddenly, mula dun sa gahaman, collect, receive. Diba? Now, biglang naging philanthropo siya. He is a giver. Why? He received. Naging beneficiary po siya ng goodness ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos. Tinanggap po niya ito. And now, he can give. Now, he can give willingly and joyfully. Why? Out of the abundance na tinanggap niya sa Panginoon. Marami po mga Christian, ganun po. Hindi ko question pag Christian nyo. But perhaps it is a good thing to check, di ba? Kasi nakaangla tayo, sabi ko, why? Because perhaps lumaki tayo o pinanganak tayo, mahirap, di ba? At ayaw natin bumalik doon. Pero tanda po natin, hindi po tayo nananangal lang doon sa mga bank account natin. Sa anumang meron po tayo. Perhaps God is asking us to give, di ba? How can we give? Marami pong mga means to give. Forget about time. Time is, sinasabi nga kanina, is maraming mga Christian nagsabi, I will give my time. Yes, you can give your time. But it's not, hindi po end yung time. Si Zacchaeus po, he has possession at ibinigay po niya. Sabi po ng Panginoong Sus, today, salvation has come to this house. Hindi po dahil sa nagbigay siya. Bakos is yung true mark, yung true sign ng isang converted na tao ay nag-manifest. Nakita po natin dito na yung marka po ay nag-manifest how he look doon sa kanyang possession, yung mga bagay na binigay sa kanya ng Diyos. Yes, mahalaga sila. But for the first time na kanyang buhay, na magiging tawag po nito na kung paano siya manage ng mga possession na to. He's willing to give doon sa mga nangangailangan. And to do kung ano yung dapat niyang gawin. Ibalik yung mga dinayaan niya. And then finally, sabi po doon sa verse 10, bakit? For the Son of Man came to seek and to save the lost. So bakit po natin, Zacchaeus is a very good example ng pwede natin sabihin na si Zacchaeus is the last. Nandun sa tip, di ba? Sabi ko kanina, pinakil ng pyramid. Nasa taas siya, tuktok. But perhaps dun sa mga ililigtas ng Diyos, sa listahan, nandun sa pinakadulo. Di ba? Sa listahan ng mga makasalanan, nandun sa unahan. Pero sa listahan perhaps ng mga dapat iligtas para sa ating mga tao, nandun sa dulong-dulo. Kung mayroon pang natitirang vacant seat, nandun siya. Di ba? Pero sa Diyos, He saved the worst of sinner. And kung hindi tayo worst of sinner, praise God. Di ba? Praise God. Bakit? Dahil sa restraining grace ng Diyos, hindi tayo umabot doon sa pinaka-worst na mga sinner, kagaya ni Zacchaeus. But, whether we are the worst of sinner or not, yung katotohanan po ng Kapaskuhan, ang mensahe po ng Kapaskuhan, ang ating Panginoong Sus ay nagkatawang tao, bumaba sa kanyang trono, nakisama sa atin, namuhay kasama natin, nabuhay siyang banal, and yet napako sa krus para iligtas po yung makasalanan. Dahil sa kanyang condition, he is helpless and he cannot do anything to save himself. At yung marka po ng tunay na niligtas ng Diyos ay nag-overflow na kaligayahan sa puso, manifest hindi lamang po sa confession, bagkus dun sa action, how we steward yung mga bagay na binigay ng Diyos. Yung mga bagay na binigay ng Diyos po ay hindi lamang po time uli. Not just time, not just our life, not just our soul, but including our treasures, our possession. It's a magandang challenge po. Saan po yung majority na pinagpupuntahan ng ating mga treasure? Perhaps we can think, ano po ba yung mga means where we can help yung mga poor? Diba? O yung mga missionaryo, sabi nga last time, di ba? And perhaps isang good challenge po ito sa atin. Diba? So tayo po lahat ay yumako at tayo manalangin.
Ama naming Diyos, kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong banal na salita, Panginoon, na binigyan niyo kami ng very faithful, Panginoon, and honest account sa buhay ni Zacchaeus. Panginoon, marami mang obstacle sa kanya, Panginoon, upang makita kayo. And yet, Lord, anumang natitirang integridad, kahihiyan na meron siya, Panginoon, He despised lahat ng yun, Panginoon, for Him to see you. Because the Holy Spirit na nagtrabaho sa kanyang kalooban, Panginoon, you have prepared, the Father prepared Him, Panginoon, as the Holy Spirit works sa kanyang buhay. So He longed to see you, Panginoon. And salamat, Panginoon, dahil divine appointment, kinatagpo niyo po siya, Panginoon. Bago pa po siya umakyat sa puno, alam na ninyo, Panginoon, na ang gagawin niyo sa kanya, to meet Him personally, Panginoon, so that you will be His Lord and you will be His Savior, Panginoon. Because you came, you took the form of man, Panginoon, para ibaba niyo ang inyong sarili at katagpuin yung kagaya niya. Because nung kayo po, Panginoon, nagkatawang tao at namatay sa krus, Lord, pinagbayaran niyo yung mga kasalanan ng sino mang mananampalataya sa inyo at tatalikod sa kasalanan, kagaya ni Zacchaeus at kagaya namin, Panginoon. Lord, maraming salamat at tulungan mo po kami, Panginoon, na panariwain sa aming mga puso na ang tunay na kinilos ninyo, ang tunay na nanampalataya sa inyo ay hindi lamang, Panginoon, nagtatapos nung araw na kami ay naging born again. Yung transaction na yun, Panginoon, ay meron siyang life and ongoing manifestation sa aming mga buhay. How we manage our time, how we manage our resources, how we steward, Panginoon, yung mga treasure na pinagkaloob mo sa amin. Lord, nawa, ito po ay uh, magawa namin, Panginoon, kung ano po yung nais mo. Lord, sa lahat ng to, madakila ang iyong dakilang pangalan. Salamat po sa dakilang pangalan ng aking Panginoong Sus. Amen.